Hello mga ka-sweet langs! Good morning po sa ating lahat! Oh my God! Ang sarap naman ng araw. Nandito ako ngayon sa garden, pero dapat pala dinala ko yung shades ko. Ayan, tingnan nyo yung mga ka-sweet langs. Nandito ako ngayon sa garden dahil sabi ko, para naman maging productive ang ating araw ngayon, kailangan nating masikatan ng araw dahil sabi ko nga isang linggo akong walang trabaho, pero paid yun, syempre. Syempre, hindi naman tayo magbabakasyon na hindi bayad. Dahil nandito tayo sa UK, pag nagbabakasyon tayo, syempre, bayad po yun, mga ka-sweet langs. And, ako nga pala si ka-sweet langs. And, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, please like and subscribe, mga ka-sweet langs. Dahil, ang topic natin sa aking mga video is all about my life and my husband and my life here in the United Kingdom as a support worker. So, mga ka-sweet langs, para maging productive ang araw natin, kailangan nating masikatan ng araw. At syempre, yan, pumunta ako ngayon dito sa garden. And dito sa garden, malapit sa amin, may tennis court dito. And nakikita nyo ba mga ka-sweet langs? Ang daming naglalaro ngayon ng tennis. Eh, kailangan mo lang magbayad ng, I don't know kung magkano yung, kailangan mong mag-book online. So, yan yung tennis court dito sa amin. And kagandahan nga dito, diba? May tennis court, may garden, and look at the garden. Yeah, syempre. Ayan, ang sarap ng araw ngayon, 'di ba? Mag-isa lang ako dito ngayon kasi wala yung husband ko dahil nasa work yung husband ko. Mamaya pa siya uuwi kaya sabi ko, sige, lalabas muna ako. Ayan, para masarap masikatan ng init ng araw, alam mo yon, kasi minsan lang sumisikat ang araw dito. Mostly, malamig dito sa UK, mga ka-sweet langs. So, ayoko nang masyadong magingay-ingay dahil may mga tao sa garden. Minsan, ayaw nila ng masyadong maingay. So, yan, yung garden dito. Actually, napakita ko na sa inyo to. Lagi akong nag-vlog dito, pero syempre, iba-ibang season naman. May playground din dito sa garden. So, pwede ang mga kids dito, mga ka-sweet langs. This is the garden, mga ka-sweet langs. Diba? Ang ganda. Dito ako ngayon sa ilalim ng puno. Yun na nga, dahil very happy ako, kami ng husband ko, dahil finally, nagkaroon na kami ng guts para lumipat ng bahay. Alam nyo, dito sa UK, mga ka-sweet langs, ang daming binabayaran, ang mahal ng binabayaran, at ang hirap talagang mag-budget. So, para makatipid kami ng husband ko dito sa England, ang ginawa namin is nagstay kami sa isang shared house na bahay. So, ibig sabihin mga ka-sweet langs, may mga kasamahan kami sa bahay. Pero yung mga kasama naman namin sa bahay is yung mga friend ko din, yung mga ka-work ko dito sa England, dito sa Spalding. So, isang malaking desisyon yung paglipat ng bahay dito kasi i-shoulder mo talaga lahat yung mga bills. And yung mga bills na yon is hindi lang siya basta-basta bills dahil monthly mo na talaga siya nababayaran. Ano ba yung mga binabayaran naming mga bills? Syempre, yung house rent, yung council tax, yung gas and electric, yung wifi, yung plan, which is so more or less nasa 500 to 600 pounds kami monthly bill namin. That includes our personal plan dahil nakaplan ang aming mga phone dito. Naka-EE kami. So ngayon, isang malaking desisyon yung ginawa naming mag-asawa dahil sabi ko, loves, sabi ko sa husband ko, parami na ng parami yung gamit namin sa bahay. At pasikip na rin ng pasikip yung bahay namin. Paglabas mo ng room, may ka-share ka na. So, ganun talaga. And, sabi ko, baka kailangan na nating mag-move ng bahay. So, actually, hindi ito ay big decision. So, syempre, tinanong ko muna yung
tinanong ko muna yung opinion ng grandma ko and my mom. And which is, sabi naman nila, kung kaya nyo naman ng bumukod, why not bumukod? So, yun nga yung ginawa namin, mga kasweet langs. Ang unang ginawa namin is, sige, napag-isipan na namin na, sige, lipat na tayo, kuha na tayo ng bahay. Nung napag-isipan na namin ng husband ko yun, ang unang ginawa namin is, naghanap kami sa Rightmove ng bahay. So, ang tagal, siguro 2 linggo din akong nagmo-monitor ng mga houses doon sa Rightmove. Until may nakita na nga ako. Tapos, syempre, mag-reviewing ka ngayon. I-review mo muna yung bahay kasi hindi pwede na lilipat ka na lang na hindi mo na-review. Yun kasi ang patakaran dito sa UK. Kailangan mo munang tignan yung bahay bago ka lumipat. And then, after 2 weeks na pag-asikaso ng mga papers, finally, nagkaroon na kami ng moving date. So, ayun na nga, may moving date na kami. Nung may moving date na kami, nagsabi na din ako sa mga kasamahan ko na lilipat na nga kami ng bahay dahil for personal reason at saka for privacy din naming mag-asawa at saka Diyos ko, hindi na talaga kasya yung mga kagamitan namin sa kwarto namin. So, on the 24th of February, lumipat na kami sa bahay. Prior pa kami lumipat, mga kasweet lang, syempre, ang dami mong i-comply. Mag-provide ka ng sarili mong mga appliances, ng mga furnitures, etc. So, binuo namin lahat yun ng husband ko. And, very thankful kami sa mga nagbigay ng mga free na gamit, which is nakuha namin yung free dining table namin, libre lang yon. And nakuha namin yung free na fridge namin from Ate Arnisa, which is meron din kaming may mga free vacuum na din na provided sa bahay and mga ladder. So may mga free na din na ibang appliances sa bahay namin. So, which is okay lang dahil maganda dahil less gastos na para sa aming mag-asawa. And then, finally nga, nung na-complete na namin lahat, before kami mag-move in sa aming bagong bahay, na-complete na namin ang lahat ng furnitures. So, ayan. Oh my goodness! Paano sisimulan ang lahat? So, ang daming gastos, mga kasweet langs. Pero, thanks to God, lahat ng gastos na yun, provide niya. Lahat yung mga stressful days na parang, akala ko hindi ko na talaga siya mako-comply kasi hindi basta-basta ang maglipat ng bahay dito, mga kasweet langs. Kailangan mo pang pumunta sa website ng HMRC, parang i-CCI ka nila kumbaga kung capable ka ba na magbayad ng ganitong pera sa property nila. So, sini-CCI pa kami, ang daming tinawagan, yung employer ko, yung employer ng husband ko, and kailangan mo pa talagang i-sync yung bank account mo sa website ng agency at i-check nila kung good payer ka ba. So, thanks to God, sabi ko nga, dahil na-comply namin lahat yon. So, ayun, masaya ako ngayon dahil finally, may personal space na kami ng husband ko. Pero very thankful talaga ako sa ilang taon ko sa Kings Road na tumira dahil sa mga panahon na yon, nabigyan kami ng pagkakataon ng husband ko na mag-save ng money para sa aming, syempre, for future use. And sa dami ng bills na, alam mo yun, shared bills kayo, kaya madami ka talagang maiipon pag tumira ka sa isang shared house. Kaya kung nakikita nyo yung mga vlog ko, mga kasweet langs, iba na yung setup ng kitchen, ng lounge, kasi yun na yung bagong bahay namin. Ang daming process, hindi lang mahirap ang process, kundi kailangan mo talagang maglabas ng pera.
Kaya sabi ko sa inyo, hindi basta-basta yung lilipat ka ng bahay dito sa UK, Diyos ko Lord. Kailanganin talagang isi-CI ka ng government, i-check yung bank account mo kung good credit score ka. Kasi pag may bad credit score ka dito, Diyos ko Lord, mahirapan kang kumuha ng bahay. Kaya I'm very thankful sa pamamalagi ko sa Kings Road dahil nabigyan kami ng time ng husband ko para mag-ipon. And syempre, hindi naman porket nakapag-ipon ka na, waldas mo na, useless. Syempre, it's part of life. Mag-ipon ka. And syempre, tipidin mo yung inipon mo. Hindi mo pwedeng igastos lang. Yes. Ang ganda dito sa garden, mga ka-sweet langs, no? Ayan, no? Imagine mo, walang tao, oh. So, mga ka-sweet langs, nandito na po tayo sa aming mini lounge. Saktong-sakto lang talaga yung lounge namin para sa aming dalawa ng husband ko. Wait lang, may yung video. Ano naman po, mga ka-sweet langs. So, sakto lang talaga itong lounge namin dito para sa aming dalawa ng husband ko. And, kahit masikip dito, or I mean, hindi naman siya yung sobrang sikip, kahit hindi siya ganun kaluwagan, sakto lang talaga para sa aming mag-asawa. Ito na din yung, dito kami comfortable na manood ng television, ganyan. And yeah, may, natutuwa lang ako kasi alam nyo ba mga ka-sweet langs, yung husband ko ang nagbibili ng mga kung anong-anong anik-anik dito sa bahay namin. Kung nakikita nyo yung stand lampshade dyan, at saka yung flower base with flowers. And syempre, lagi siyang may pabulaklak dito. Diba? Yan, may fresh flower kami kasi iba talaga yung vibes pag may fresh na flower dito sa loob ng bahay. And dito naman yung mini kitchen namin mga ka-sweet lang. So, flex ko lang itong fridge namin na bigay ni Ate Arnisa, yung ka-work ko. Pero may fridge na din kasi dito sa bahay. So, dalawa yung fridge namin. Kaya itong malaki na lang yung ginagamit namin. So, dito ang aming mini kitchen. May washer na din kami dyan. And yan yung cooker. Andyan din yung air fryers namin. Hindi pa ako nakabili ng rack para sa air fryer and para sa microwave namin. So, dito, and another countertop para sa mga kung ano-anong anik-anik lang mga ka-sweet lang. Dito na yung toilet namin mga ka-sweet langs. Ayan, may tub kami dyan. Siyempre, malinis yan. May tub kami. And then, dito na yung sa sink. Yan. Yan. Room namin ng aking husband. So, pakita ko lang. Etong cabinet na to is galing sa work ko. Binigay lang din nila. Kasi itatapon na nila to. So, kinuha na lang namin. And then, meron kami ditong vanity mirror. Ayan. And then, meron kaming cabinet. Yeah. And then, dito is yung aming, syempre, ang aming bed. Yan. Dito ang aming bedroom. Yan. So, basically, dito ang aming bahay. I mean, dito ang aming bedroom kung saan, syempre, nagpapahinga kami, naglulukuhan, naghaharutan. Naghaharutan. Yeah, I'm very happy dito sa bahay namin. Napaka-peaceful kasi, though malapit kami sa kalsada, hindi masyadong maririnig yung mga vehicles na passing by kasi yung bedroom namin is nasa dulo. Unlike doon sa lumang bahay namin kasi mga ka-sweet langs, yung bedroom namin is sa tapat niya is kalsada na talaga. So, maingay talaga doon, maririnig mo yung mga sasakyan. Pero dito mga ka-sweet langs, hindi mo na siya maririnig. Yung hilik na lang ng asawa ko ang naririnig ko. Ang pagbubukod sa sariling bahay dito sa UK is napakahirap talaga. Madami kang i-consider na factor kung dapat maging financially stable ka. And hindi lang yan, mga ka-sweet langs. Dapat din, mentally na ready ka para sa
para sa mga gastusin dahil hindi biro ang gastos dito mga ka-sweet langs. Sa dami ng bayarin pero thanks to God, naka 1 month na kami dito. Actually, more than a month na. Mag 2 months na kami on the 24th. And masasabi ko na kaya namang bayaran yung mga expenses namin dahil thankful din ako dahil nandyan yung support ng family ko. Which is medyo gumagaan yung mga bills dahil hindi na ako nagpapadala sa bahay namin dahil meron naman kaming konting pinagkakakitaan sa Philippines. So yeah, and thank you so much, Lord. Thank you so much. Maraming salamat po mga ka-sweet lang sa panonood sa mga YouTube videos ko and sana wag po kayong magsawang manood sa akin dahil hindi po ako magsasawang mag-share sa inyo ng mga magagandang vibes, magagandang lugar dito sa UK dahil kailangan dapat talaga good vibes lang tayo. And thank you so much mga ka-sweet lang sa lahat ng support ninyo dahil kung wala kayo dyan na nanonood sa mga videos ko, wala si ka-sweet langs, 'di ba? Thank you so much sa panonood mga ka-sweet langs!